Mataas ang tingin ko sa mga guro. Para sa akin, isa silang buhay na mga bayani. Pero paano kung ang mga gurong makakahalubilo mo ay hindi katulad sa mga gurong makikita lang sa mga eskwelahan? Isang mapagpalang araw, Karine. Naririto ako ngayon sa inyong channel upang ibahagi itong aking karanasan noong 16 years old pa lang ako. Third year high school pa lang ako noon. 2 beses akong tumigil sa pag-aaral. Kaya third year high school pa lang ako kahit sa ganong edad na ako. Sa pangalang Astro nyo na lang ako tawagin. Nakaugalian na noon sa high school ang tinatawag nilang JS Prom. Doon mo makikita ang tunay na kagandahan ng mga babaeng estudyante sa oras na magsuot na sila ng mga kanikan nilang mga napiling gown. Lahat na yatang mga lalaking kasali sa JS Prom ay yun ang inaabangan. Pero ibahin ninyo ako, Karine, dahil hindi mga babaeng estudyante na nagsusuot ng mga makikintab na gown ang inaabangan ko. 28 years old lang si Ma'am Iva. Sobrang ganda kasi ni Ma'am Iva. Noong bago pa nga lang si Ma'am Iva na nagtuturo noon sa eskwelahan, ay halos lubuwa ang mga mata ng mga lalaking guro noong makita nila si Ma'am Iva. Sobrang bagay sa kanya ang suot niyang uniform sa maputi niyang balat. May makapal siyang kilay at saka medyo mabilog na mata. Habang pinapaikutan naman yon ng makapal na pilik mata. May katangusan naman ng ilong niya, katulad ng ilong ng mga Espanyol. Mayroon siyang katamtamang nipis ng bibig at mamulang-mulang kulay ng buhok. Hindi siya gaanong katangkaran, ngunit maganda naman ang hubog ng kanyang katawan. Kung maglakad nga siya, ay sobrang lakas talaga ng dating niya. Masasabi kong crush ko si Ma'am Iva. 2 taon na siya nagtuturo sa school namin at unang beses ko siyang makikita sa JS Prom na magsusuot ng formal gown. Ang sabi kasi nila noong nakaraang JS Prom ay sobrang ganda raw ni Ma'am sa suot niyang dress doon. Siya lang talaga ang pinag-uusapan noon. 6:00 pa lang ay nandun na ako sa venue, Karine. Talagang maaga akong dumating dahil sa sobrang pagkasabik na makita si Ma'am Iva. Nakatambay ako noon sa labas ng venue habang hinihintay ang iba kong mga kaklase. Nag-umpisa na rin noong magsidatingan ang ibang section at mga 4th year students. Maya-maya pa'y may isang pick-up ang pumarada sa tapat ko. Bumukas ng barahan ng pintuan nito at unang lumapag sa sahig ay ang 2 niyang paang nakasuot ng sapatos na may mahabang takong. Agad kong inabangan pa ang tuluyang pagbaba ng isang babae sa labas ng sasakyan. At noong masilayan ko na yon, ay napatulala ako sa ganda niya. Para akong nakakita ng isang anghel ng gabing yon, Karine. Kahit noong palakad na siya papunta sa akin, ay napapatulala pa rin ako. Hindi magkamaliw ang kabog sa dibdib ko. Tila nagsipitikan ng mga ugat sa katawan ko kaya hindi ako makagalaw. Oh, Astro, ba't nandito ka pa sa labas? Kanina ka pa ba? Ano kasi ma'am eh? Ano? Bakit parang nakatulala ka dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po, ma'am. May hinihintay lang po. Halos hindi ko mabigkas ang gusto kong sabihin, Karine. Halina, pumasok na tayo. Doon sa loob mo na hintayin yung mga kaklase mo. Mamaya, nandito na rin sila. Oh, tulungan mo muna ako ayusin mga gagamitin ko. Mamaya sa hosting ko, ha? Karine, siya kasi ang host ngayon sa gaganaping JS Prom. At ang partner niya ay yung bading naming teacher sa music. Tinulungan ko si ma'am
para ihanda ang gagamitin niya. Mga ilang oras naman ay nag-umpisa na ang JS Prom. Naganap ang JS Prom ayon sa normal na mga nangyayari sa isang prom. Lahat ay nag-enjoy. May ibang lasing dahil sa mga ininom na tequila. Sa totoo lang, bawal yun. Pero may mga estudyante talagang sadyang matitigas ang ulo. Nagawa nilang maipuslit ang alak sa loob. Marami nga noon ang nagsasabi na bakit daw nag-hire pa ng matandang guro. Pero dahil kagustuhan nyo ng eskwelahan, ay walang magagawa ang mga tumututol. Sa panahon kasing yun, ay kulang talaga ang teacher sa school namin. Kaya siguro kahit matanda na, ay tinanggap pa rin nila. Unang araw ng matandang guro nun, tahimik lang siya at hindi masyadong namamansin sa labas ng room. Jonathan ang pangalan niya. Matangkad na mapayat. Tapos napapanot na rin yung buhok. Medyo pakuba na rin siya. Dahil may isang subject kami sa kanya, ay lagi ko siyang makikita. Isang araw, klase namin sa kanya. Habang nagbubura ako ng mga sulat sa blackboard, napansin ko siyang malagkit ang tingin sa kaklase naming si Rosa. Kaya inilipat ko ang tingin kay Rosa. Kasalukuyan siyang nagtatali ng buhok niya at ang hot niya doon tingnan. Maputi si Rosa at masasabi ko ring maganda. Bumaling ang tingin ko ulit kay Sir Jonathan, pero nakatingin pa rin siya kay Rosa. Sir, tapos ko na pong burahin. Nagulat siya at saka tumingin sa akin. Inayos niya ang sarili para hindi ko mahalatang nakatingin siya kay Rosa. Sige. Salamat, Astro. Nagpatuloy ang klase ng maayos. Pero paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Rosa. Ang pangit ng mga titig niya. Para siyang manyak kung tinitingnan niya si Rosa. Ilang silya lang ang agwat ko kay Rosa. Kaya hindi ako nagpapahalata masyado na alam kong tinitignan niya si Rosa. Hanggang matapos ang klase ay kay Rosa pa rin siya nakatingin. Ano kaya binabalak nitong matandang ito kay Rosa? Bulong ko. At saka dumiretso na ng lakad para sa next subject namin. Kaduda-duda talaga siya, Karine. Kung ano yon, dapat ko yung malaman dahil mukhang hindi maganda yon. Uwian na noon at nasa labas na ako nang bumalik ako sa loob ng school. Nakalimutan ko kasi ang isang notebook ko na nandun ang assignment ko. Nagmamadali akong umakyat sa second floor pero agad din naman akong tumigil sa mga boses na naririnig ko. Salamat po, sir. Dinig ko na sabi ni Rosa sa gurong kausap. Palihim ako nagtago upang pakinggan pa ang pinag-uusapan nila. Wala yun. Binibigay ko lang yan sa mga estudyanteng mababait at matatalino. Noong silipin ko sila, ay inilalagay ni Sir Jonathan ang isang kwintas sa leeg ni Rosa. Po, hindi lang naman po ko yung matalino sa loob ng klase, sir eh. Alam ko marami, pero ikaw yung pinakamabait sa kanila. Sus, bolero kung matanda ka. Ang sabihin mo, may binabalak ka lang masama kay Rosa. Kaya kinukuha mo yung loob niya. Pabulong kong sabi. Pero medyo napalakas yun. Kaya sabay nilang hinanap kung saan galing ang ingay na yon. Nagmadali naman akong tumakbo para bumaba na lang. Tapos, mga ilang saglit lang, bumaba na rin ang dalawa. Oh, Astro, ba't ka pa nandito? May babalikan kasi ako dun sa itaas eh. Naiwan yung notebook ko. Ikaw, ba't ka pa nandito? May pinagawa lang kasi sa akin si Sir Jonathan sa room. Tama yan. Sige,
Mauna na ako sa inyo mga bata. Hinayaan kong umalis si Sir Jonathan. Tinignan ko ang suot na kwintas ni Rosa at napansin niyang tinignan ko yun. Kaya pasimple niyang itinago sa kanyang damit. Sige, mauna na ako, Astro. Tinawaan ko lang siya bilang tugon. Pagkatapos ay umakyat na rin ako sa itaas ng second floor para kunin ang notebook ko. Kinabukasan, habang papunta akong school, ay may napulot akong isang dyaryo. Ang sabi doon ay marami daw estudyanteng nawawala sa mga ibang eskwelahan. Kadalasan daw nito ay mga babaeng magaganda. Agad na kinabahan ako para kay Rosa. Paano kung isa pala si Sir Jonathan sa mga sindikatong dumudukot sa mga estudyanteng babae? Astro! Nagulat ako nang makarinig ako ng isang boses na tumawag sa pangalan ko. Nung lingunin ko nga, ay si Sir Jonathan ito. Tinupi ko yung kapirasong dyaryo na hawak ko. Ikaw pala, sir. Ano pong ginagawa niyo dito? Dito yung daan ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dito din kasi ako dumadaan papuntang school, sir. Saan banda ang bahay niyo, sir? Hindi talaga ako taga dito. May kinuha akong paupahang bahay dyan. Ganun ba, sir? Sige po, sir. Mauna na ako. Binilisan ko ang paglalakad, Karine. Mabuti na lang doon ay malapit na ang school doon. Pagpasok ko naman ay agad kong nakasalubong si Ma'am Iva. Astro! Tumigil muna ako at saka sinagot siya. Yes po, ma'am. Mamaya pag free ka, pumunta ka sa akin ha. Doon sa room ko. Dahil madumi ang utak ko, ay iba ang pumasok sa isip ko noon, Karine. Po? Sige po, pag free ako mamaya, pupuntahan po kita. Oo, kung wala ka mamayang gagawin ha, puntahan mo ako sa room ko. May papaayos kasi ako sa iyo eh. Napangisi na nga lang ako noong maliwanagan na ako sa ibig sabihin ni Ma'am Iva. Opo ma'am, sige po. Kinahapunan, dahil may bakante naman akong klase, ay pumunta ako kay Ma'am Iva. Sakto dahil wala naman siyang klase noong mga oras na yon. Ma'am Iva? Oh, Astro, nandiyan ka na pala. Halika, pumasok ka. Ano po yung papagawa mo, ma'am? Etong broom box kasi nasira yung takip eh. Pero mukhang bisagra lang naman yun natanggal. Agad kong tinignan yung tinutukoy niyang sirang takip ng broom box. Nakita ko natanggal yung isang bisagra nito at wala na rin yung isang screw. Madali lang to, ma'am. May mga tools ka po ba dyan? Mayroon. Pasensya ka na, Astro ha. Kung ikaw pa talaga napili kong mag-ayos nito. Ikaw lang kasi yung estudyanteng maaasahan ko eh. Ayos lang, ma'am. Ano ko ba? Crush naman po kita, ma'am eh. Agad akong napatakip sa bibig ko noong ma-realize ko yung sinabi ko. Ha? Ano yun? Sabi ko, ma'am, akin na yung gamit mo at maumpisahan ko na po ito, ma'am. Agad akong namula, Karine. Pinagpawisan ako. Buti na lang, hindi gaanong nadinig ni ma'am. Ibinigay niya sa akin ang mga gamit at saka bumalik sa upuan. May ginagawa kasi siya ron eh. Kung may kailangan ka pa, sabi mo lang sa akin ha? Opo ma'am. Ako na pong bahala dito. Mga ilang saglit lang ay nagpaalam siyang lumabas na muna. Sobrang ganda talaga ni Ma'am Iva, Karine. Tapos, sobrang bango pa. Yung amoy ng isang bagong ligong bata. Ganyan na ganyan. Maya-maya ay dumating din naman siya. Tapos, may supot siyang ibinigay sa akin. Heto, Astro. Kainin mo muna. Pagmerienda muna tayo. Nahihiya ako nun. Pero tinanggap ko pa rin yung siopaw na nakasupot.
Tapos may isang pack ng juice. Ma'am, may tanong sana ako. Sige lang, ano yon? Yung bagong guro? Tipid kong sabi. Tapos umupo ako sa isang silya na malapit sa kanya. Sino? Si Sir Jonathan? Bilang sagot ay tumango lang ako sa kanya. Oh, anong meron? Bakit? Tinignan ko muna ang paligid. Tapos, noong masigurado kong walang nakatingin, ay sinagot ko si ma'am. Wala ka po bang napapansin sa kanya, ma'am? Ang ibig ko sabihin wala ka bang napapansin na kakaiba sa kanya? Napalunok si ma'am at saka nag-iba yung emosyon. Tumingin din siya sa paligid at noong walang ibang nakita, ay inilapit niya ang mukha niya sa tenga ko. Meron, pero tahimik ka lang ha. Halos pabulong niya yung sinabi sa akin at nagulat naman ako sa narinig ko mula sa kanya. Ang ibig niyo bang sabihin, ma'am? May napapansin din kayo? Shh! Huwag mo lakasan yung boses mo. Napatakip tuloy ako ng bibig Karine. Paano niyo nalaman, ma'am? Dahil dito. Inilabas niya ang isang kwintas mula sa kanyang kwelyo. Kulay dilaw na bato na singlaki lamang ng holen. Tapos ang tali nito ay isang kulay itim na parang sinulid. Ano yan, ma'am? Tawag dito ay anting-anting. Ibinigay ito ng lolo ko. Pangontra sa lahat ng mga masasamang loob. Bibigyan ka nito ng kapangyarihan. Wow! Ang ibig sabihin ba nito, ma'am? Hindi ka ordinaryong guro? May napatay ka na bang aswang, ma'am? Sa ngayon wala pa. Pero malapit na. Ano pong ibig niyo sabihin, ma'am? Malakas ang kutob ko na isa siyang uri ng aswang. Kumukulo ang langis ko sa tuwing lalapit siya. Kahapon, malagkit ang tingin niya sa akin eh. Hindi lang ako nagpapahalata. Nakakatakot naman, ma'am. Talagang mahilig talaga sa maganda itong gurong matandang ito, ma'am. Yun din ang tingin ko. Manyak na aswang. Delikado pala ang lagay ni Rosa sa kanya, ma'am. Baka kunin siya at gawing kauri nila. Huwag kang magpapahalata, Astro. Hindi pa ngayon ang oras para puksahin siya. Kailangan pa natin ng matinding ebidensya. May nabalitaan ako, ma'am, sa ibang bayan na may mga magagandang estudyante na nawawala. Baka naman may alam dito si Sir Jonathan. Ang sabi ni Ma'am Iva ay kailangan pa naming magmatiyag dahil wala pa kaming sapat na ebidensya. Ang sabi niya pa ay magtulungan daw kaming dalawa. Kaya kung may mga kakaibang ikinikilos daw si Sir Jonathan, ay agad ko raw na ipaalam sa kanya. Todo bantay ako sa kaklase kong si Rosa Karine dahil mukhang siya talaga ang target ni Sir Jonathan. Isang umaga, katatapos lang ng recess namin, habang pabalik ako sa room, ay nadaanan ko yung isang room na sarado. Tapos, may mga boses ako doong naririnig. Kaya nagtago ako at saka pinakinggan ko pa ang mga usapan nila sa loob. Sir, masakit eh. Dahan-dahan lang. Kaya mo yan. Sa una lang masakit yan. Nanlaki ang mga mata ko sa mga palitan nila ng salita. Iniisip ko tuloy na tuluyan ng nahipnotismo ni Sir Jonathan si Rosa. Kaya agad kong sinipa ang pintuan ng room. Pero ako talaga ang nagulat nang magbukas na ito. Anong ginagawa? Napatigil naman agad ako sa mga nakita ko. Nakaupo si Rosa sa silya tapos hawak-hawak ni Sir Jonathan yung isang paa niya. Mukhang mali yata ako nang iniisip, Karine. Gulat na gulat silang dalawa sa akin. Tapos sabay pa silang nagsabi na ano daw yung ginagawa ko. Ba't ko daw sinipa yung pintuan?
Maya-maya ay dumating ang dalawang taga-klinik. May dala silang mga first aid, kaya mas lalo akong napahiya. Ano bang ginagawa mo, Astro? Natapilok si Rosa, kaya tinutulungan ko. Nagpatawag ako ng first aider. Sorry po, sir. Mabilis akong lumabas sa room na yon. Nakalimutan ko na nagpa-practice pala ng sayaw doon si Rosa. Malapit na pala yung pageant sa school. Siya yung pambato sa 3rd year. Paano ba naman to? Bakit kailangan pa kasi isarado yung bintana at pintuan kung nagsasanay ng talent niya? Tapos, ang sagwa pa pakinggan yung palitan nila ng salita. Hay, baka bili na nga muna ng soft drinks. Pero nasisiguro ko yun din ang plano ng manyak na teacher na yung kay Rosa. Kaya hindi ako pwedeng tumigil sa pagsunod sa kanila. Dapat kong subaybayan ang bawat galaw ng manyak na guru na yun. Oh, Astro, bakit mukhang namumula ka dyan? Pababa na ako para bumalik sa kantin nang makasalubong ko si Ma'am Iva. Wala ma'am. Nawawmali kasi ako eh. Sinabi ko sa kanya ang nangyari, Karine, pero pinagtawanan niya ako. Pero ang sabi ni Ma'am, huwag ko raw tanggalin yung atensyon ko sa kanya. Dahil sa oras na mahuli namin siya sa akto na may ginagawa siyang kababalagan kay Rosa, doon na kami papasok at pwede na raw niyang patayin ito. Minsan, Karine, habang pauwi ako, makikita ko na magkasama si Sir at si Rosa. Hindi ko alam pero parang mas tumitindi na yung nangyayari. Hinahatid siya ni Sir Jonathan sa sakayan. Hindi lang ako nagpapahalata na nakikita ko sila. Hindi ko tuloy lubos maisip na papayag ang isang magandang dilag na magpapahatid sa isang panot na kubang teacher. Sinabi ko rin yun kay Ma'am Iva at doon ay labis siyang nag-alala dahil mukhang nakukuha na ng matanda yung loob ni Rosa. Hindi raw magandang senyalis yun. Yung kwintas na binigay ni Sir kay Rosa, ma'am. Mukhang may kinalaman yun sa biglang pag-amo ni Rosa sa matanda. Kwintas? Oo, ma'am. Simula kasi nung may suot yun ni Rosa, mukhang doon na siya unti-unting nagbago. Hindi ito maganda. Dahil kung patuloy pa itong nangyayari, makukontrol na siya ng matanda at kusang sasama na lang sa kanya si Rosa. At isang araw, magugulot na lang tayo sa biglang paglaho nilang dalawa dito sa school. Ma'am, anong gagawin natin para matigil ito? Talagang nanggigigil ako sa matandang yun. Maghintay daw kami ng tamang oras para doon. Basta wag ko daw alisin yung tingin ko sa dalawa. Kung gusto ko raw matulungan si Rosa, ay sundan ko raw itong umuwi. Ibinigay sa akin ni Ma'am Iva yung number ng telepono nila sa bahay. Sa oras daw na may balita ako, ay agad ko siyang tawagan. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa school. Yung tipong wala pang gaanong mga tao sa school. Gusto ko kasing mauna sa kwarto ni Sir Jonathan. Lalagyan ko ng bawang yung drawer niya. Doon ko malalaman kung aswang ba talaga siya sa oras na matakot siya sa bawang. Tinanggal ko ang ilang jealousy ng bintana at saka pumasok sa room. Mabilis kong binuksan yung drawer at saka inilagay yung 3 bawang na binalatan ko na. Yang 3 yan, sir. Para I love you. Lumabas din naman ako kaagad pagkatapos kong mailagay yon. Isang oras ang makalipas ay nakikita ko ng paparating na si Sir Jonathan. Dahil hindi siyang first period namin, ay nagtago na lang ako at saka inabangan siya. Umupo siya sa kanyang desk at binuklat ang dalang bag. May kinuha siyang libro doon at saka iilang mga papel. Pero maya-maya ay may hinahanap siya sa ibabaw ng mesa niya. Nung hindi niya makita yung hinahanap niya sa ibabaw ng mesa, ay agad niyang binuksan ang drawer niya. Ah!
At hindi nga ako nagkamaling aswang siya dahil napatayo siya sabay sigaw noong mabuksan niya yung drawer. Mabuti na lang at walang nakakita sa kanya bukod sa akin. Ang ibang mga estudyante kasi ay nasa flag ceremony sa labas. Agad ko yung ibinalita kay Ma'am Iva. Pero ang sabi niya, bakit ko raw yung ginawa? Dahil baka magduda siya na may nakakaalam na ng sikreto niya. Mabuti nga yun, ma'am eh. At least, alam niya na may nakakaalam na aswang siya. Para tigilan niya na rin si Rosa. Bakit hindi na natin patayin siya, ma'am? Para hindi na makapang-biktima ng iba. Hindi yun madali, Astro. Lalo na ngayong alam na niya na may nakakaalam sa mga plano niya. Kailan tayo gagalaw, ma'am? Kung nakuha niya na ng lubusan si Rosa? Maghintay ka pa ng ilang sandali, Astro. Huwag kang mag-alala. Hindi niya makukuha si Rosa. Ako ang bahala. Noong uwian na Karine, hindi muna ako lumabas sa school. Inabangan ko si Rosa. Gusto ko siyang makausap at balaan. Mabuti at naabutan ko naman siya. Hinihintay niya raw si Sir Jonathan. Ano ka ba, Rosa? Bakit mo naman hinihintay yung matandang yun? Ang totoo niyan, Astro, hindi ko rin alam kung bakit ko siya hinihintay eh. Basta tuwing uwian, nagdidesisyon na lang yung isip ko na hintayin siya. Mahinahon niyang sabi sa akin. Para lang siyang nakatulala sa kawalan. Sinasabi ko na nga ba eh, may kababalaghan talaga sa matandang yun. Sige na, Astro, umuwi ka na. Hayaan mo na ako dito. Anong hayaan? Padilim na tapos hahayaan kita mag-isa. Sumabay ka na sa akin pag uwi. Hindi maaari. Magagalit si Sir sa akin kung mauuna ako. Gumising ka nga, Rosa. Teka, yung kwintas, hubarin mo nga yan. Yan ang dahilan kung bakit ka nakukontrol na matandang yun. Nang nakuha ko sa leeg niya ang kwintas, ay bigla namang dumating si Sir Jonathan. Anong kaganapang ito, Astro? Bakit mo kinuha yung kwintas ni Rosa? Ah, ikaw pala, sir. Gusto ko lang kunin tong kwintas na binigay mo kay Rosa. Dahil alam kong sa pamamagitan nito, nai-hypnotize mo siya. Tumingin-tingin muna siya sa paligid bago sumagot. Ha? Anong pinagsasabi mo, Astro? Huwag ka nga magmaang-maangan, sir. Ang sabihin mo, aswang ka na nangunguha ng mga magagandang estudyante. Di ko alam yung pinagsasabi mo, Astro. Rosa, halika na. Tulalang nakasunod si Rosa sa kanya. Walang emosyon na lumalabas sa mukha niya. Mukhang nakukuha niya na talaga ang loob ni Rosa. Sinubukan ko pang pigilan sila pero wala na akong nagawa dahil patuloy lang sa paglalakad sina Rosa at hindi ako pinapansin. Naiwan akong balisa. Palakad-lakad na pabalik-balik. Hindi ko alam ang gagawin ko doon sa mga oras na yun, Karine. Kaya hinabol ko sila. Mabuti at hindi pa sila nakalayo. Pero maya-maya pa ay may isang kulay puting van ang pumikap sa kanila. Mabuti lang noon ay nakita ko agad si Ma'am Iva. Nasa kabilang kalsada siya habang nag-aabang ng sundo niya. Ma'am! Ma'am Iva! Ano problema? Bakit natataranta ka? Ma'am, si Rosa! Isinakay ni Sir Jonathan sa puting van! Agad kong itinuro ang van. Hindi pa ito nakalayo ng lubusan. Dumating din naman agad ang sasakyang sundo ni Ma'am. Kaya sinundan namin yon. Pakibilisan, Manong Arman! Utos ni Ma'am Iva sa kanyang driver. Humarurot naman ang sasakyan. Bah, ang bilis ah! Dating nangangarera tong driver ko. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas tayo kahit mabilis ang takbo niya. Nakarating kami sa isang liblib na lugar. Walang katao-tao. Tapos wala ding kabahayan. Sinundan lang namin ang puting van na pumasok sa isang mapunong lugar. Bumaba kami at saka iniwan yung driver ni Ma'am Iva.
Mas delikado kasing dalhin pa papasok yung sasakyan. Tumigil na din naman yung puting van sa loob ng kakahuyan. Tapos bumaba ang mga sakay nito. 6 silang lahat kasama na si Rosa. Tahimik lang kami ni Ma'am Iva habang sinusundan sila. Paminsan-minsan ay kumukubli kami sa damuhan sa tuwing lumingon ang isa sa kanila. Nakarating kami sa isang bahay. Gawa ito sa mga kahoy at kawayan. Ipinasok nila doon si Rosa. Ma'am, pasukin na ba natin sila? Teka, ilagay mo ito sa bulsa mo. Isang hiwang luya ang inilagay niya sa bulsa ko. Kahit papaano raw ay mapoprotektahan ako doon sa mga aswang. Ilang saglit lang ay pinasok na namin ang bahay. Itinulak ng malakas ni Ma'am ang pinto at nagulat ako na tumalsik yun. Hindi ordinaryo ang lakas na yun sa isang babae, Karine. Agad na nagulat ang mga nilalang sa loob. Nakita ko naman na nakahiga si Rosa sa isang lamesang mahaba. Gising ang mga mata niya pero tulog ang kanyang diwa. Nakatingin lang siya sa itaas tapos tila may ginagawa silang ritual sa kanya. Nasundan niyo kami ha. Wala nang dahilan para magpanggap. Biglang pumangit ang mukha niya. Para siyang asong nauulol kasi malapot ang laway niyang tumutulo. Ang ibang kasamahan niya ay naging mabagsik na mga asong kulay itim. Tumabi ka, Astro! Kunin mo si Rosa! Ha? Paano po? May mga aswang na nakapalibot! Manood ka! Hinawakan ni Ma'am yung kwintas niya. Tapos parang may ibinulong siya doon. Sugurin sila! Mabilis na sumugod agad ang mga kulay itim na mga aso. Pero mabilis na napataob yun ni Ma'am Iva. Tindi nun, Mama! Hindi ka man lang pinagpawisan. Yan ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting. 30% pa lang ang nagagamit kong lakas niya. Talaga, Ma'am? Di mabilis mo lang matatalo tong panot na to? Bilib talaga ako sa yung bata ka. Antindi ng pangamoy mo. Aso ka ba? Hoy! Panot na matandang kuba. Gusto mo ituwid ko yung katawan mo? Aba, matapang ka. Baka nagyayabang ka lang dahil siguro may angking anting-anting yan. Tumahimik ka. Mag-toast na lang tayo para matapos na ito. Nagsagupaan silang dalawa ni Ma'am Iva. Pero halos pantay lang sila ng lakas. Pero maya-maya ay tumalsik si Ma'am Iva. Tinamaan siya ng kalmot sa dibdib. Mukhang masarap yun ah. Nakita ko pang dumila ang manyak na aswang sa lumuwang bahagi ng dibdib ni Ma'am Iva. Pero mukhang nadidistract siya doon kasi nakatuon lang ang paningin niya sa dibdib ni Ma'am Iva. Kaya natatamaan siya ng mga pag-atake ni Ma'am Iva. Paano kung hubarin ko na lang ito ng tuluyan? Naku, Ma'am! May nanunood! Ang mga mata ko, Ma'am! Marahang hinubad ni Ma'am Iva ang punit na uniform. Kaya mas lalong natakam ang matandang aswang. Tululaway siyang tinitignan ang dibdib ni Ma'am Iva. Sige, pagmasdan mo pang maigi. Dahil yan ang papatay sa'yo. Hindi magawang makaganti ng aswang dahil ang focus niya ay sa hubad na pang-itaas ni Ma'am. Ang swerte ng mga aswang na yan. Mamamatay na. Nag-i-enjoy pa. Astro, kunin mo na si Rosa. Napatakbo ako palapit sa lamesa kung nasaan si Rosa. Pero nilingon ako ng aswang. Anong ginagawa mo? Lalapitan niya sana ako at susugurin pero sinipa siya ni Ma'am Iva. Ako ang harapin mo. Tingnan mo to. Umaalog-alog. Napapapikit na nga lang din ako noong makita ko yung umaalog-alog na tinutukoy ni Ma'am Iva. Para tuloy
Na-hypnotize ang matanda sa mga nakikita. Kinuha ko naman si Rosa doon. Hinubad ko rin ang kwintas na siyang nagbibigay hipnotismo sa kanya. Astro, anong ginagawa ko dito? Pagtatakang wika ni Rosa. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Rosa, saka ko nipapaliwanag. Tumakas na muna tayo sa ngayon. Mauna na kami, Ma'am Iva. Ikaw nang bahala sa panot na yan. Sige, tatapusin ko din itong aswang na ito. Sa sasakyan ko na ipaniliwanag kay Rosa ang lahat, Karine. Noong maliwanagan siya, ay agad siyang umiyak. Ilang saglit lang din naman ay dumating na si Ma'am Iva. Tinapos na daw niya ang aswang. Umuwi kaming ligtas, Karine. Mabuti at nabawi namin ang walang kamalay-malay na si Rosa. Labis ang pasasalamat niya sa amin ni Ma'am Iva. Ang sabi namin sa kanya ay sa susunod, mag-ingat na siya at huwag magtitiwala sa mga taong kaduda-duda. Si Sir Jonathan naman ay naging isang palaisipan na lang sa school namin kung bakit bigla na lang siyang nawala. Hindi na kasi namin ikinalat ang kwento ni Ma'am Iva dahil sa bandang huli, gusto na lang naming manahimik dahil ayaw naming pagkaguluhan pa kami. Wakas.